Bigla na lang tumigil si Wang at tinawag ang kanilang commander dahil meron siyang nakitang pintuan na merong malaking simbolo ng Free Spiritual Minds. Tinignan naman itong mabuti ng ating bida at sinabi na ngayon lang siya nakakita ng ganong klaseng pinto. Tinignan din ito saglit ni Zhou Songkai at tinanong kay Chon kung gusto ba niya itong buksan. Hindi siya masyadong sigurado dahil sobrang kapal ng pinto pero mukhang wala naman daw itong patibong. Sinabi naman nito na wala naman silang magagawa kaya hinawakan na nito ang handle at hinayla na ito. Bigla na lang nagulat ang lahat dahil tumunog ng malakas ang pinto at napansin nila na nanginginig ang buong lugar. Nang magbukas ito ay nakita nila doon ang isang malawak na lugar na puno ng sandata sa gilid. Napansin din nila na merong tao na nandoon at tinanong kung zombie daw ba iyon. Habang nakatingin si Zhou Songkai sa lalaki ay bigla na lang itong gumalaw kaya napasigaw ito at napatakbo sa likod ng isang warrior. Habang naglalakad ito papunta sa kanila ay sinabi ng ating bida na wag na muna silang kabahan dahil hindi naman nila alam kung mabait ito o agresibo. Habang may sinasabi pa sa kanila si Chon ay bigla na lang itong sumugod ng parang aatake. Buti na lang ay naharangan ito ng ating bida dahil kung hindi ay napahamak na ito. Habang nagpapalitan sila ng atake ay napansin ni Chon na merong kakaiba sa zombie. Hindi daw niya ito nakita sa personal pero buti na lang ay nagkaroon sila ng pagkakataon kahit na isang zombie na lang ito. Ito daw pala ay ang tanyag na Three Spiritual Minds. Dahil nandoon mismo sa lugar na iyon ang may-ari ng treasure tomb ay sigurado daw ang ating bida na meron itong binabantayan sa pwestong iyon. Agad na nilang sinugod ang isa't isa at makikita natin na naputol ng ating bida ang espada ng zombie. Nung tatapusin na sana niya ito ay nagulat si Chon dahil nakaiwas pa rin ito sa kanyang teknik. Nagalit naman ito at tinanong kung bakit sobrang lakas naman ng magnanakaw na iyon. Pagkaiwas nito ay ginamit niya ang pagkakataong iyon para sipin palayo ang espada ng ating bida. Nawala sa balanse si Chon kaya bigla siyang inatake ng zombie pero buti na lang ay madali niya itong naiwasan. Tuloy-tuloy lang ang kanilang laban at medyo nalulugi na ang ating bida kaya tinanong nito kung bakit naman masyadong mabilis ang zombie. Nakita nito ang sandata na nakasabit sa kanyang pader kaya kinuha niya ito at ginamit laban sa ating bida. Inisip naman ng isang warrior kung kailangan ba nilang tulungan ng kanilang commander pero sinabi lang sa kanya ni Wang na makakasagabal lang sila sa kanilang laban. Patuloy lang silang naglalaban dalawa at habang tumatagal ay napapansin ni Chon na hindi bumabagal ang zombie. Kung magtutuloy daw ito ay mauubos ang kanyang stamina at matatalo siya bandang huli. Sinigawan nito ang kanyang kalaban at sinabi na masyado daw itong maduga dahil hindi ito marunong magpahinga. Umatras ito palayo at inisip na kailangan nitong sirain ang flow ng zombie. Kapag nagawa na niya iyon ay kailangan niyang tapusin ang kanilang laban sa isang atake lamang. Alam na niya ang kanyang gagawin kaya tumayo na lang ito sa kanyang pwesto. Nakita ni Wang na magbilis nang lumalapit papunta kay Chon ang zombie kaya sinigaw nito na mag-ingat ang kanilang commander. Sinadya nitong magpatama sa suntok ng Three Spiritual Minds dahil kailangan niya ito para makuha ang kanyang braso. Kahit na dumaplis lang ito ay makikita natin na nasaktan pa rin dito ang ating bida. Nakita ng zombie na merong malakas na gagawing teknik si Chon kaya sinubukan nitong hilahin ang kanyang kamay pero hinigpitan lang ito ng ating bida. Ito ang first form ng Violet Sunset Sword Art na Genesis. Natalo na din sa wakas ni Chon ang Three Spiritual Minds pero makikita natin na grabe ang tinamon ng kanyang katawan dahil sa kanilang laban at sa balik sa kanya ng ginawa niyang teknik. Agad tumakbo papunta sa ating bida ang lahat ng kanyang kasama dahil bigla na lang itong natamba dahil sa pagod. Natawa na lang ito dahil ninakawan daw ng Free Spiritual Minds ang buong mundo pero natalo lang niya ito at nanakawin ito ng ating bida sa kanya. Tuluyan nang nawalan ng malay si Chon kaya naisip ni Wang na painumin ito ng Shaolin Boosters. Pagkalipas ng napakatagal na panahon ay makikita natin na nagising na rin sa wakas ang ating bida at nag-meditate agad ito. Pagkatapos niya ay nakita nito na nandoon pa rin si Wang at Zhou Songkai kaya tinanong nito kung gaano siya katagal nawalan ng malay. Dahil hindi nila napapansin ang takbo ng araw sa loob ng treasure tomb ay hindi sila sigurado pero ang sa tingin daw nila ay halos 3 araw. Sa itsura naman daw nila ay mukhang walang naging problema kaya ngumiti na lang ito at nagpasalamat sa kanila sa pagbantay sa kanya. Tinanong din nito si Wang kung ano ang nangyari pagkatapos niyang mawalan ng malay.
Pagkatapos daw niyang mahimatay ay bigla na lang naglaho ang bangkay ng zombie at bigla na lang may lumabas sa gitna ng kwarto. Sinabi naman sa kanya ni Zog Songkai na hinintay talaga nilang magising si Chon para ito ang maunang makakita nito. Napangiti naman agad ang ating bida dahil nakita niya doon ang Phantom Martial Arts. Nakita din niya ang kasabihan na sinabing pinaniniwalaan daw ng Three Spiritual Minds. Nakahiwalay din doon ang isa pang martial arts book at iyon ay ang Prana Divine Arts. Iyon daw ang divine arts na galing sa mga Shaolin monks at sinasabing nawala na iyon matagal na panahon na bago pa siya bumalik sa nakaraan. Habang nilalagay ng ating bida ang mga bago niyang nakuha sa kanyang lalagyanan ay inisip ulit nito na kakaiba daw talaga ang Three Spiritual Minds. Nung maayos na ang lahat ay lumapit sa kanya si Wang at tinanong kung wala na ba silang gagawin. Masaya nitong sinabi sa lahat na iyon na daw muna ang kanilang kukunin ngayon at pwede na silang umalis. Dahil inabot sila ng napakatagal na panahon sa loob ng treasure tomb ay hindi napigilan ng kanyang mga kasama ang pagtalon sa tuwa dahil sa sinabi ni Chon. Kung gaano sila katagal pumasok ay halos ganun din sila katagal nakaalis pero nakalabas na rin sila sa wakas. Makalipas ang ilang oras ay dumating na doon ang Merchant King at masaya sila nitong sinalubong. Habang kinakamusta nito ang ating bida ay nakatingin lang ito sa kanyang dala. Maluhaluhan nitong sinabi na hindi niya alam kung ano ang kanilang pinagdaanan sa loob ng treasure tomb kaya pinaghanda niya ang mga ito ng karuwahe. Habang nasa biyahe ay kinakamusta naman ng merchant si Zog Songkai pero hindi pa rin ito matanggal ang kanyang mga tingin sa kanilang dala. Nagsalita na ang ating bida at sinabi sa matanda na kausapin muna sila nito ng maayos. Tinanong niya kung gaano sila katagal sa loob ng treasure tomb at kung may mga importante bang balita na nangyari sa Murim. Sinabi nito 1 buwan sila mahigit sa loob at may mga master lang na naglaban at namatay sa ibang lugar. Nagulat si Chon nung sinabi sa kanya ng merchant na gumawa din siya na tirahan sa Guiyang para sa kanila at doon na din muna siya mamamalagi. Binago naman niya agad ang usapan at tinanong kung paano ang distribution ng kanilang mga nakuhang kayamanan. Nung ipapaliwanag na ni Chon ang kanilang hatian ay makikita natin na hindi mapakali ang merchant. Inisip nito kung gaano kaya kalaki o kaliit ang ibibigay sa kanya nito. Hindi may pinta ang mukha ng Merchant King nung narinig nito ang sinabi sa kanya ni Chon na iiwan niya ang lahat ng kanilang nakuha sa matanda. Hindi din naman niya masyadong mapapakinabangan ang lahat ng iyon sa ngayon at kung hindi din daw nila alam ay wala masyadong pakialam ang ating bida sa kayamanan. Napatunayan daw niya na mapagkakatiwala ang tao ang Merchant King kaya itataya niya ang lahat ng iyon sa kanya. Alam kasi ni Chon na espesyalidad ng Merchant King ang pera kaya ibibigay niya ito lahat sa kanya para palagwin. Ang hinihiling lang daw niyang kapalit ay kailangan niyang unahin lagi ang ating bida at si Zog Songkai. Inabot nito ang kanyang kamay sa Merchant King at tinanong kung ano ang kanyang sagot. Napayuko agad ito ng mabilis dahil sa tuwa at sinabi sa kanila na hindi niya sisirain ang kanilang mga tiwala. Nung kumalma na ang merchant ay sinabi nito sa kanya kailangan pala niyang ipagkalat ang lokasyon ng treasure tomb. Kailangan daw malaman ng buong Murim ang lokasyon nito para sa mga susunod niyang plano. Makalipas ang 2 araw ay kumalat na ang balita tungkol sa treasure tomb ng Three Spiritual Minds. Pinag-uusapan na ito ng lahat pero hindi sila sigurado kung totoo ba ito o hindi. Kumalat na sa ibang bansa ang balita at nabalitaan nila na meron nang pumasok doon nakakuha ng kayamanan. Dumating na rin ang balitang iyon sa River of Evil at sinabi ng kanilang leader na kailangan agad nilang sakupin ang lugar na iyon. Pagkalipas ng ilang araw ay napakarami ng tao sa harap ng Three Spiritual Minds treasure tomb. Hindi gusto ng mga ito ang isa't isa pero hindi na lang sila nagpansinan para magkapag-focus sa treasure tomb. Lumipat muna ang storya sa ating bida at tinatanong sa kanya ni Zog Songkai kung bakit hindi pa siya pwede bumalik sa kanyang pamilya. Sinabi nito sa kanya na marami pa silang kailangang gawin dahil kailangan niyang sulitin ang Shaolin boosters na pinakain sa kanya ni Chon. Sinabi din nito na dahil sa maze, sa kakaibang lugar at sa napakaraming patibong ng treasure tomb ay mahihirapan ang mga martial artist na pasukin ito. Babalik na lang daw sila doon pagka natapos na ang lahat. Bago sila maghiwalay ng landas ng merchant ay binigay nito sa kanya ang isang martial book. Iyon daw ang Swift Sword Techniques and Squall Walk na galing sa kanilang nakuha at kailangan daw niya itong ibigay kay Wang at sa mga kasama niyang nag-raid sa treasure tomb. Para daw ito sa kapakanan ng merchant at para lumakas na rin ang kanyang mga kasama.
Nung sinabi sa kanya ng matanda na naintindihan na niya ito ay nagpaalam na sila sa isa't isa at sinabing magkita na lang ulit sila sa hinaharap. Naglakad lang ng naglakad ang dalawa hanggang sa meron silang makitang maayos na tutuluyan. Simula daw sa araw na iyon ay doon muna sila maninirahan at doon na rin siya tutulungan ni Chon sa kanyang martial arts training. Nung tinanong ng ating bida ang bata kung gusto ba talaga niyang matuto ay masaya itong tumango kaya nagumpisa na agad sila. Araw-araw silang nag-ensayo at hindi nila napansin na dumaan na agad ang isang buwan. Habang nag-uusap ang dalawa ay napapikit na lang ang ating bida dahil hindi niya alam kung paano sasabihin ang kanyang iniisip ng maayos. Dahil doon ay bigla na lang niya itong sinigaw at sinabi na parang wala daw natutunan si Zug Songkai sa lahat ng kanyang tinuro. Umamin naman agad sa kanya ang bata at sinabing kasalanan niya ito dahil hindi buo ang loob niya kagaya ng pag-aral niya sa Art of Machinery. Nung tinanong sa kanya ni Chon kung gusto ba talaga niya ito ay sumigaw si Zug Songkai at sinabing aayusin na niya ang pag-ensayo. Ibibigay na niya ang lahat ng kanyang focus sa pag-aral ng martial arts na ituturo ng kanyang senior brother. Nung umalis na ang bata para mag-ensayo ay ginawa ng ating bida ang 14 na Plum Blossom Sword Art. Na-master na niya ang teknik na iyon at inisip na kailangan na niyang sunod na pag-aralan ang 24 na Plum Blossom Sword Art. Pagkatapos niyang magpahinga saglit ay sinubukan niya itong gawin agad. Madali lang niya itong nagagawa dati sa dati niyang buhay pero hindi pa niya ito kaya sa ngayon. Inisip na lang nito na mahigit 60 years naman na ang kanyang internal ki kaya magagawa rin niya ito balang araw. Kinuha niya ang martial book na intermediary attacks at sinabi na kailangan niya ito para sa susunod niyang gagawin. Isang martial arts technique lamang daw ang kayang masterin ng isang normal na tao at hindi nila kayang gamitin ang lahat. Pero, pag napag-aralan ng isang tao ang intermediary attacks ay kaya niyang mag-master ng kahit na anong martial art technique. Kahit daw wala pa siyang namamaster na technique ay kaya naman niya itong bawiin dahil sa mataas niyang internal ki. Sinunog niya ang libro at sinabing dahil doon ay pinutol na niya ang pakpak ng Lord of the Dark Heavens. Hindi pa nakikilala sa panahong iyon ang Dark Heaven faction pero sinasabing pinaplano na nilang sirain ang Murim sa napakatagal ng panahon. At nung hamina ang Murim Union ay tsaka nila pinakilala ang kanilang sarili sa mundo. Ang kanilang leader ay ang tinatawag na World's Greatest Man na si Lord of the Dark Heavens. Isang beses lang daw siyang nakita ng ating bida sa dati niyang buhay pero naaalala niya na hindi talaga makatao ang lakas nito. Dahil sa sobrang lakas at talino nito ay pinaikot nito ang buong mundo sa kanyang palad. Nararapat daw talaga sa kanya ang pangalan niyang World's Greatest Man at kailangan din daw siyang tawagin monster. Malaki daw ang kinalaman ng intermediary attack sa lakas ng halimaw na iyon kaya mas ayos nang sirain na lang niya ito kesa makaabot pa ito ulit sa kanya. Dahil hindi pa niya kaya ang 24 na Plum Blossom Sword Art ay nag-training muna ito ng archery. Simple lang naman daw ito kung tutuusin at humihirap lang ito pag hinahaluan ng ki. Inisip nito na hindi ito madali pero kailangan lang niyang mag-training at sa tulong ng martial book ng God of Archery ay mamamaster din niya ito. Mabilis na lumipas ang isang buwan at makikita natin ang military commander ng Zug Royal Family na si Jung-ho na nagulat dahil binalita sa kanya na natagpuan na si Zug Songkai. Medyo na-stress ito dahil natagpuan pa talaga ito habang nagkakagulo ang lahat dahil sa pagkakadiskubre ng Free Spiritual Minds Treasure Tomb. Habang naghihintay naman sa kanilang sundo ang dalawa ay inisip ng ating bida na planado talaga niya ang lahat ng ito. Dahil nagkakagulo ang lahat ng dahil sa natagpuang treasure tomb ay nawala sila sa radar ng Dark Heaven faction. Dahil doon ay malaya na siyang makakapaghanda sa War of the Seven Blades. Naalala ni Chon ang mga nangyari sa dati niyang buhay dahil 2 taon daw matapos na diskubre ang Three Spiritual Minds Treasure Tomb ay nadiskubre din ang Tomb of the Cursed Demon. Dahil doon ay pumunta ang 3 faction na galing sa 9 Great Factions, 2 galing sa 5 Great Royal Families, at ang River of Evil para pasukin ito. Kaya, nagkagulo ang lahat dahil sa kanilang mga nakuhang kayamanan at nauwi ito sa napakalaking gera. Lahat daw ito ay nangyari dahil pinlano ito ng Lord of the Dark Heavens para magkagulo ang buong Murim. Gusto man niya itong pigilan ay hindi niya ito kakayanin sa ngayon kaya hihintayin na lang niya itong mangyari. Masyado na rin daw marami ang nangyari ngayon na hindi nangyari sa kanyang buhay dati.
Inasahan naman daw niya ang mga ito at iyon ang dahilan kung bakit siya naghahanap ng mga talentadong tao para maging kakampi niya. Inisip nito na napakarami pang mangyayari at meron pa siyang mga taong hahanapin. Makalipas ang ilang oras ay makikita natin na nasa labas ang ating bida at halatang hindi ito mapakali. Napakamot bigla si Chon dahil meron siyang narinig na pamilyar na boses pero sinabi lang nito na kung ano-ano daw ang kanyang naririnig. Tinawag siya ulit nito at pagkalingon niya ay nagulat si Chon dahil nandoon nga ang kanyang master. Agad naman itong tumakbo papunta kay Jong at niyakap niya ito ng mahigpit. Tinanong nito ang kanyang master kung ano ang ginagawa niya doon at sinabi nito na wala naman ibang susando sa kanya kundi si Jong lang. Hinawakan nito ang ulo ng ating bida at sinabi na nag-alala daw ito ng sobra para sa kanya. Nanghingi naman agad ng tawad si Chon at sinabing hindi na niya ito uulitin. Nagtawanan naman ang dalawa dahil sinabi sa kanya ng master na pasaway talaga ito at pinapatawad na siya nito dahil alam naman daw ng ating bida kung saan siya nagkamali. Bigla namang napatigil ang daw-ala sa kanilang kulitan dahil narinig nila na merong umiiyak sa gilid. Tinanong naman siya ni Chon ang bata kung bakit bigla na lang itong umiyak. Sinabi nito na hindi din niya alam kung bakit pero bigla na lang siyang naluha nung nakita niya ang ating bida na masaya kasama ang kanyang master. Pagkatapos nitong kumalma ay pinakilala nito ang kanyang sarili at sinabi na galing site sa Zug Royal Family at ang tinuturing na kapatid ng ating bida. Yumuko naman sa kanyang harapan si Jong para magpakilala ng maayos kay Zug Songkai. Napakabata pa nito para sa kanyang mga pinagdaanan dahil naglalaro pa daw dapat ang mga batang kaparehas niya ng edad. Hinawakan ni Jong ang ulo ng bata at sinabing napakagaling nito para sa kanyang edad at buti na lang daw ay merong nakilala ang kanyang estudyante na magandang koneksyon. Hinatid na ng magmaster si Zug Songkai sa kanila at masaya naman itong nagpaalam at sinabi na magkita na lang daw sila ulit sa susunod. Habang naglalakas na sila papunta sa Mount Huasek ay tinanong na ni Jong ang ating bida kung ano talaga ang nangyari sa kanya. Inisip nito na hindi naman siya makakatakas sa tanong na iyon kaya kinakabahan na lang nitong sinabi ang lahat sa kanyang master. Hindi makapaniwala si Jong na ang kanyang estudyante pala ang nakadiscover ng 3 Spiritual Minds Treasure Tomb. Bigla na lang tumahimik ang master dahil meron itong inisip kaya tinanong siya ni Chon kung ano ang problema. Sinabi nito na medyo natatakot lang siya dahil baka maliga daw ng landas ang ating bida dahil sa kasakiman sa kayamanan. Alam naman daw niya ang turo ng Mount Huasek na nakakasira ang sobrang kayamanan sa isang martial artist kaya sinabi niya sa Merchant King na tumulong sa mga mahihirap at nagugutom.